Lahat ay nagkasala, lahat ay nagkulang, lahat ay walang kabuluhan. Ngunit gawin ninyong may kabuluhan. Matapag kayo sa akin, ako lamang ang inyong pag-asa. Iniibig niyo ako, patunayan niyo ito sa inyo sa pamamagitan ng pagsunod sa aking salita. At lagi kayong maging handa sa aking pagbabalik. Isang pinagpalang araw sa ating lahat, mga kapatid. Ito yung dakilang araw na tinakdanan Diyos sa atin, na Thanksgiving Day to the Lord, of worship and praises to God. At papuri at pagdakila sa ating Brother Manny, na sinimulan ito ni Brother Manny every December 30, annually, nagtitipon na iglesia para parangalan ng Diyos. Isinasama na rin natin parangalan natin ang ating ama sa pananampalataya, si Brother Manny. Ngayon, habang naghihintay tayo sa pagbaba ng Panginoong Yesus, yun yung kaligtasang hinihintay natin. May sinabi ang mga apostol na gagawin ng iglesia. Acts 2:42 at 46. Basahin natin yun. Ito ang gagawin ng iglesia habang naghihintay tayo sa pagbaba ng Panginoong Yesus. At sila'y nagsipanatiling matibay sa turo ng mga apostol at sa pagsasama-sama, sa pagputol-putol ng tinapay at sa mga pananalangin. At araw-araw sila'y nagsisipanatiling matibay sa pagkakaisa, sa templo at sa pagputol-putol ng tinapay sa bahay-bahay. At nagsisikain sila ng kanilang pagkain na may galak at may katapatan ng puso. Ngayon, every second Sunday, ginanap natin yung agape feast na nagsasalo-salo tayo dito, kumakain tayo na may galak sa puso. At itong December 30 annually, pagpapatuloy lang natin to. Ito isang aral ng apostol. Sinimulan to ng Panginoong Yesus kay Brother Manny, ginaganap natin, ginanap din natin yung giving of the best, wave offering, yung pagpiraso ng tinapay sa bahay-bahay, at yung pananalangin. May every Thursday, meron tayong Zoom up, sama-sama tayo nananalangin. So nagagampanan natin ang paghihintay sa Panginoon at nakakatiyak tayo kung mananatili tayo sa aral ng apostol, ligtas tayong lahat. At ang dalangin ko nga palagi, at sinasabi ko sa inyo na idalangin nyo rin palagi at asahan natin, pananampalatayaan natin na walang mamamatay sa atin. Lahat tayo buhay kukunin. Kung ito ang ating pananampalataya at pinagkakaya, pwedeng gawin ng Diyos to. Kaya manatili lang tayo laging nagpapakabanal, tumunod sa laban ng Diyos. At maraming beses pa, maraming bagay na hindi pa kami nasasabi sa inyo tungkol kay Brother Manny. Kasi ako, yung mga nasasabi ko tungkol kay Brother Manny, mga ikinuwento lang din sa akin yun eh. At narinig ko lang yung mga sinaunang naging member ni Brother Manny. Kasi ako, latecomers na rin ako nang dumating sa LCJ. Pero inabot ko pa yung CHCCP. Yung CHCCP, yun yung Charismatic Healing Community Center of the Philippines. Kasi nung araw, kwento sa akin to si Brother Manny ang president ng ng pagpupurit pagdakila kay Virgin Mary. Ngayon, hawak siya ng Katoliko. Ngayon, dumating ang araw na meron siyang calling, tatawagin siyang apostol. Bago siya tinawag na apostol, talaga napakarami dinaanan hirap ni Brother Manny. Kasi nung araw, kaya tinawag na Charismatic Healing Community Center of the Philippines itong iglesia natin. Kasi yung mga pare, pag merong may sakit, lalo na terminal ng sakit, ang tinatawag si Brother Manny, yung apostol natin. Ngayon sumasama si Brother Manny. Pupuntahan nila ngayon yun, yung kasama siya ng pare. Dumating na araw, pinahihiwalay na siya sa Katoliko. Umalis ka na dyan. Hinihirang kita para magtatag ng iglesia. So umalis na siya. Pero before that, lagi siyang isinasama lagi. Katulad nung isa, sinama siya sa Corinthian Garden kay Mrs. Madrigal. Mamamatay na yung tao na yon. Kasi ang ginagawa ng Diyos kay Brother Manny, sasabihin ng Panginoon sa kanya, sasabihin mo kung sino yung gagaling. Pag nakakita ka ng krus na puti, mamamatay yun. Pero sasabihin mo lang, tumayo ka sa pangalan ng Panginoon, tumayo ka at maglakad ka. Ngayon, pinuntahan nila yun, yung si Mrs. Madrigal sa Corinthian Garden. Ngayon, ganun lang. Sinabi ng Diyos sa kanya, gagaling yan, pagagalingin ko yan. Sabihin mo, tumayo at maglakad. Tumayo, naglakad, kumain. Sa tuwa nung Madrigal na ngayon, kung si Brother Manny noon, talagang ibinaksak na eh. Kasi tatawagin na siyang apostol,
Nawalan na siya ng trabaho. Wala na makain yung pamilya, ang mga anak niya hindi na nakakapag-aral. Sabi niya sa Panginoon, ano to Panginoon? Tinawag mo ko, tapos ito nangyayari sa pamilya ko. Sabi, hindi. Simula lang yan. Itatatag ko ang iglesia. Ayun, hanggang sa nagsunod-sunod na, sinuplayan siya ni Mrs. Madrigal ng supply ng pagkain at pera at pag-aaral ng mga bata. Hanggang sa naitatag na nga ang Charismatic Healing Community Center doon sa Baras. Ngayon, ayun, doon ako nakarating na ako doon. Nalaman ko na yun, mga kwento na yun, hanggang sa nung mamatay naman yung asawa niya, si Ligaya, ginawang Ligaya ni Cristo Jesus. Community, Covenant Guest Gospel Church. Community kasi sa Baras may community. Hanggang sa yun na nga, natili yun, hanggang sa nagkaroon ng amendment. Ginawa na lang na Ligaya ni Cristo Jesus. Wala nang community. Kasi wala na kami sa Baras nun eh. Tapos lately, itong iglesia natin, pinalitan din ng pangalan. Amen, come Lord Jesus na. Ang ginawa ng Diyos sa atin. Kasi naunahan kami ng ano eh. Merong masipag na kasi ang registration sa kasi, unahan yan eh. Eh may naunahan tayo ng masipag, kaya yun ang pinalit doon. Pangalan lang yun. Ang importante, itong iglesia ito itinatag na at lahat tayo mga anak ng Diyos. So far, yun lang ang nalaman ko nga, dinadala sa yung mga possessed, lumalaya sa mga demonyo. Yung patay na buhay, yung mga lumpo, lumalakad. Iniiwan nga yung mga saklay eh. Kasi naglalakad na eh. So far ito lang. Pero mas marami sigurong alam tungkol kay Brother Manny, si Saldi. Kasi si Saldi ang taga-Baras. Saldi, pwede ba na magsalita ka ng nalalaman mo lang tungkol kay Brother Manny? Kasi ito, tribute ito sa ating apostol eh. Si Brother Manny, ang ama ng pananampalataya natin dito sa lupa. Ngayon, binibigyan natin ng parangal ng Diyos kasi binibigyan siya ng parangal eh. Ang iglesia magbibigay ng parangal kay Brother Manny sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Kaya, Brother Saldi, pinatawagan kita. Medyo bigyan mo kami ng konting informasyon. Hallelujah. Lakas. Ba't biglang lumakas? Ito pong patutuo po na isang nasaksihan ko po nung ako dalhin po dyan sa Baras, Pinugay. Isa rin po akong Bicolano na dati po ay isa rin po akong sakitin. Awa ng Diyos po. Nung ako madaanan po na nag-ibanghilyo sa pamagitan ng kapatid na aking asawa. Ang alam ng iba ng mga classmates ko, ako ay mamamatay na. Anong grade? Grade 1? Hindi ko lang po. Awa ng Diyos po. Ito po ako nakaharap sa inyo sa ngayon dahil po dyan sa ginawang healing ng ating apostol na si Brother Manny. Ang nangyari po na ginawa po sa akin sa pamagitan ng lihans, pinagaling po ako ng Panginoon na sindukyasi, hindi ko po madala ang isang sako ng simento, hindi ko na madala. Kalahating sako, hindi ko na rin madala. Pero nabuhat ko po yun, awa ng Diyos. Naidaan ko pa doon yung daanan natin noon doon sa may Kibalistoy. Doon ko doon dinadaan. Talagang sinubok ko yung lakas na ibinigay sa akin ng Panginoon. Talagang napaka lakas po ng kapangyarihan na dumaloy po sa akin. Doon po ako nakaranas po ng iyak na halos hindi ko maintindihan kung saan nanggaling yung ibinigay sa akin ng Panginoon na kalakasan. Hanggat sa ngayon po, nananatili po sa aming mag-asawa ang kapangyarihan ng Panginoon na sa pamagitan ng kapangyarihan yun, nagpagaling ang Panginoon sa sakit na stroke. Yung stroke na po yun ay talagang totally bedridden na. Ayan po ang pinasasalamatan kung hindi ko na makakalimutan dahil nga doon sa nagawa ng Panginoon. Yan lang po, maraming salamat. Wala na ba masasabi tungkol kay Brother Manny?
Yung ibang ano, wala Memory mo kay Brother Manny. Yung kay Brother Manny, May memory gap na siya. May memory gap. Sabi kami ng Emmanuel, baka ito walang memory gap. Konti lang to kasi late, sabi nila rin, late siya pumasok sa iglesia. Mga 10:30 siya. Ako mga 11:45. Kaya konti lang din masabi ko sa inyo. Ang masashare ko lang sa inyo, si Brother Manny ay natural na natural, kagaya natin. Sabi niya, nakasakay siya sa bus. Kasi wala siyang sasakyan eh. Nagbabas lang siya. Tapos sabi sa kanya, nung nasa likod niya, Tay, siguro dadaan tay. Tinawag siya tatay. Pagtingin niya, mukhang matanda pa sa kanya. Kaya sabi ko kay Mrs., kay Marlene, minsan nakaka-offend yung ganun. Ako hindi ako tumatawag na ano, laging to, ne. Hindi, minsan ma-offend sa'yo yung, ano mo, bagamat may siguro intention niya na gumagalang. Mas mukha pa matanda sa kanya, sabi ni Brother Man, mas mukha matanda pa sa akin, tinawag akong tatang. Ngayon yun lang sinasabi ko, no, na yun nga. Tuloy-tuloy lang. Tuloy-tuloy lang tayo. Mabuti magkakasama pa rin tayo. Kasi yun sa baptism, kagaya ng baptism, no, yung tongues, si Brother Manny, matagal nag-tongues siya. Nauna nag-tongues yung mga anak niya, saka yung... Ngayon, ewan ko, Brother Manny, kung di siya naniwala. Ngayon, yung dumating naman sa kanya yung tongues, magdamag naman siya, hindi nakatulog. Tongues na siya ng tongues. Ano pa ba kay Brother Manny? Yun. Palad tayo kasi nga, naugpong tayo sa kay Brother Manny, yung covenant, no? Yung may tipan ng Diyos sa kanya na pinagpapatuloy natin. At yun nga, yung sa baptism, ang nakalagay doon, pag dumating ang Panginoon, kung sino yung kasama mo na binaptize, witness yun. No? Na maganda, magkakasama pa rin tayo. Narito, 2024 na. Yun lang mga kapatid. Keep up the faith. Amen. Tutuloy ko yung istorya ni Brother Manny. Kulang yung mga salit tungkol sa kanila ni Brother Manny. Kasi nga, nung naghihirap na si Brother Manny, ang sumunod na sa kanya, si Madriga wala pang iglesia nun. Ngayon, nagpakita sa kanya ang Panginoong Jesus na isang liwanag lang. Hindi niya nakita yung mukha, liwanag lang. Tapos nagsalita sa kanya. Ngayon, yung mga anak niya, hindi pa sila kumakain ng tanghalian, walang makain eh. Ngayon, nung nakita ng mga anak, may liwanag din. Narinig din na nagsalita, pero hindi naiintindihan ng mga anak yung sinabi ng Panginoong Jesus. Si Brother Manny lang na nakaintindi. Katulad ni Pablo. Kung mababasa niyo sa Bible, papunta si Pablo ng ng Damascus nakakabayo. May kasama siya mga sundalo. Yun yung bodyguard niya. Habang papunta sa Damascus, ano yan ngayon? Yung lugar ni Boy, kaya yan, Manny Boy, Turkey. Turkey ang sumasakop dyan. Ngayon, nahulog sa kabayo si Pablo. Nabulag. Sabi sa kanya ng Panginoon, bakit mo ako inuusig, Pablo? Para kang sumisipa sa tulis ng sibat. Panginoon. Sabi niya, Panginoon, ano po gagawin ko? Sisidlang kita para sa hintin. Tumayo ka at pupunta ka sa ituturo ko sa iyong lugar. Ngayon, nabulag siya ng 3 araw. Nababasa niyo siguro sa Bible kung paano nawala pagkabulag niya. Pinadala si Ananias ng propeta. Tapos ngayon, hindi niyo napapansin, anong year na ngayon? 2023. Alam niyo ba kung kailan namatay si Brother Manny? December 17, year 2000. 23 years na pala ang nakakaraan. Napakabilis ng panahon. Alam niyo ba na pinabibilis talaga ng Diyos ang panahon sa panahon ito? Alam niyo ba kung bakit? Para makapagtiis pa yung mga Kristyano sa darating na tribulasyon. Alam niyo ba, sabi ng mga scientists ngayon, bakit daw bumibilis ang ikot ng Earth? Nagtataka sila, bakit ang bilis ng ikot ng Earth? Sa Matthew 24:22 nakalagay yun. Hindi nyo napapansin, sabi nyo, ang bilis nga ng araw, mag 2024 na.
Tapos na. Pagdating ng January, dire-diretso na naman yan. Napakabilis na ito, sabi ng Panginoon sa Biblia. Matthew 24:22. At libang paikliin ang mga araw na yaon, ay walang laman na maliligtas. Dadagwat dahil sa mga hinirang, paiikliin ang mga araw na yun. Para umikli ang araw na yun, bibilis ang ikot ng earth. Para bumilis yan, iiksi nga naman, di ba? Paiikliin yung araw, bibilisan ang ikot ng earth. Para na sa gano'n, yung mga hinirang na yun. Kasi pagdating sa tribulasyon, ang pupuntahan ng Panginoong Yesus, ang bayang Israel eh. Ang bayang Israel na yun, Judaismo pa. Sinaraduhan ng Diyos ang kanilang kaisipan para makaunawa ng Biblia. Wala kang makikita ng mga Hudyo ngayon, ng mga Kristiyano. Puro yung mga Judaismo, ang religion nila hanggang ngayon. Ngayon, pagdating ng Panginoong Yesus, tatayo yan sa sa seat of desolation of Daniel. Yun yung gagawin na templo sa Jerusalem. Kasi matatalo ang Israel, tandaan nyo. Basahin natin yan, Zechariah 14:1-2. Matatalo ang Israel. Zechariah 14:1-2. Hindi nyo nalalaman ngayon na nagigera ang Hamas at saka Israel, di ba? Tapos nagkakampi-kampi na ang lahat ng mga Middle East. Lahat ng lahi ni Ismail nakalaban sa Israel. Itong lately ngayon, bakit tumataas ang gasolina? Alam nyo? Yung Houthi rebels ng Yemen. Binobomba yung mga shipping ng oil. Kaya lalaki ngayon ng oil natin, gasolina. 12 pesos per liter na itinaas nga eh. So hindi na ngayon dumadaan doon sa Red Sea, papuntang Suez Canal. Kasi binobomba ng Houthi rebel. Yan ang mga pirates of the Red Sea. Ang ginagawa ngayon ng mga nag-shipping ng oil, umiikot pa sila ng Africa. Kaya mahal ng bentahan ngayon ng gasolina. At saka ang tagal, hanggang kailan yan. Ang gusto ng Houthi rebels, tumigil na yung pagbubomba ng Israel sa Gaza. Papayag ba Israel? Napakatapang niyan. Pero matatalo sila. Kasi yan ang plano ng Diyos, talunin sila. Para makubkob sila ng hintil. Pag nakubkob sila ng hintil, tatawag na yan sa Panginoong Yesus Kaya sila tutulungan. Basahin natin. Zechariah 14:1-2. Narito ang araw ng Panginoon ay dumarating na ang inyong samsam ay babahaginin sa gitna mo. Sapagkat aking pipisahanin ang lahat ng bansa. Kita nyo, sabi, pipisahanin ko lahat ng bansa. Ibig sabihin, lahat ng bansa magkakampi-kampi, laban lang sa Israel. At ito'y laban sa Jerusalem sa pagbabaka. At ang bayan ay masasakop. Ang pag sinabing masasakop, mai-invade. Matatalo, masasakop. Katulad ng Japanese invasion sa atin. Nasakop tayo ng Hapono, nag-aari sila dito. Ganon din ang mangyayari. Masasakop ng mga taga-Middle East ang Jerusalem. At ang bahay ay lolooban. At ang mga babae dadahasin. Gagahasain ng lahat ng babae sa Israel. Lahat ng kayamanan nila sasamsamin. At ang kalahati ng bayan ay yayaon sa pagkabihay. At ang nalabi sa bayan, hindi mahiwalay sa bayan. So meron pa rin mabibihag, merong hindi. Kasi may portion sa Israel na ililigtas eh. Kasi tatawag na ang Israel eh. Kasi pag tumayo na yung Antikristo sa seat of desolation of every sabihin sa karumal-dumal na templo, at sasabihin niya siya ang Diyos, tatakbo ang Israel. Blasphemy. Pagtakbo ng Israel, dadalhin sila sa Valley of Petra, alagaan sila ng Diyos doon. Para iligtas ang Israel. Lahat sila maliligtas. Pero pagkatapos yan ng hentil, sabi sa Romans 11, 25-26. Ginaganap na namin to every Thursday. Pinapanalangin na ng iglesia natin lahat ng mga anak ng Diyos sa buong mundo. Kasi sabi sa Revelation 3:10, susubukin niya ang lahat na nananahan sa buong mundo. Ilalantad na kung sino'y sa Diyos. Ngayon, titipunin ng Diyos ang lahat ng Kanya. At para matipon niya, titipunin muna ang bilang ng hentil. Kasi tapos na siya sa Israel, babalikan niya sa tribulation eh. Ngayon, ang hentil, dito ngayon tayo, kailangan makalusot tayo dito sa rapture na tinatawag. Pag ikaw hentil, kailangan mo maging Kristiyano, mapabilang sa katawan ni Kristo para mailigtas ka.
Ngayon may kumpletong bilang ng hentil, yun ang babasahin ko sa inyo. At pagkatapos nun, lahat ng Israelita na maliligtas. Basahin natin. Romans 11:25-26. Sapagkat hindi ko ibig mga kapatid, na hindi ninyo maalaman ang hiwagang ito. Baka kayo magmarunong sa inyong sariling mga haka, na ang kaligtasan ng isang bahagi nangyari sa Israel, hanggang sa pumasok ang kapunuan ng hentil. Nung araw, bumaba ang Panginoong Hesus, inutusan niya ang mga apostol, mag-preach kayo sa Israel lang kayo pumunta ha. Kasi yun ang unang bayan ng Diyos, yun ang unang iglesia. Church in the will ang Israel. Tapos ngayon, nang hirangin niya si Pablo, ibinigay siya sa hentil. Katulad ni Brother Manny, hinirang siyang apostol sa hentil. So malapit nang matapos tong kapunuan ng hentil. Pagtapos na ang kapunuan ng hentil, bababa na ang Panginoong Hesus. Kasi hindi alam ng Panginoong Hesus kung kailan siya bababa eh. Ang ama lang ang nakakaalam. Sabi sa Matthew 24:36, ni ang anghel, ni ang anak, hindi nalalaman ang araw ng pagbaba, kundi ang ama lamang. Pag nakumpleto na ang bilang ng hentil, at naihanda na yung bahay natin sa langit, pabababain niya si Kristo. Sa 26, ito sabi, at sa ganito'y ang buong Israel ay malilitas gaya ng nasusulat. Magbubuhat ang siya na tagapagligtas, siya ang maghihiwalay sa Jacob sa kalikuan. So ililigtas ang Israel. That tribulation period. Ngayon, pinabibilis ng Diyos ang araw. Para yung Israel na yan ay hindi mabagot. Hindi magsawa. Kasi pag nagsawa, madidisgrasya. Sabi sa 2 Peter 5:17. 3:17 pala. 2 Peter 3:17. Kaya pinabibilis ng Diyos ang araw para tayo hindi rin mainip. At pagdating na nung panahon na ililigtas ang Israel, lalong pabibilisin ang araw para maligtas ang Israel. Kasi ito sabi sa 2 Peter 3:17. Kaya nga mga minamahal, yamang naalalaman na niyo ng una ang bagay na ito, ay magsipag-ingat kayo. Baka kung maligaw kayo sa pamamagitan ng kamalian ng masasama, ay mahulog kayo sa inyong sariling katiyagaan. Kasi kaya tayo binigyan ng Espiritu Santo. Binigyan tayo ng long suffering, isang mahabang pagtitiyaga. Yun ang ibinigay sa atin. Ngayon, ibinigay din yun sa Israel. Yung mahabang pagtitiyaga. Pero kung hindi pa talaga sila Kristiyano, hindi pa nila tinatanggap si Kristo, kailangan pabilisin ng araw. Kasi baka hindi na magtiyaga. Kaya pinabibilis. Nagtaka ako, pwede ba yun? Na ang earth bumilis ang ikot. Paiigiin nga ang panahon eh. Di pabibilisin nga ang ikot para madali ang panahon, magbilis. 2023 ngayon. Sa susunod yan, 2024 na. So anytime rapture na. Kung sino sa inyo hindi pa member ng iglesia, hindi niya pa tinatanggap ang Panginoon bilang Diyos niyo tagapagligtas at sumunod sa Kanya, maiiwan kayo sa rapture. Hindi ko kayo tinatakot. Sinasabi ko sa inyo totoo. Pag hindi kayo naging tunay na Kristiyano, hindi kayo maliligtas. Kasi ang tagapagligtas ng Kristyanismo ngayon si Kristo. Ephesians 5:23. May dragon ba doon sa likod? Kasi binatang dragon yan eh. Ephesians 5:23, ito. Kailangan makasama ka sa katawang iniligtas. Ano yung katawang iniligtas? Kung itinayo ng Diyos na si Kristo ang ulo. Na founded through apostles and the prophet. Kaya mapahalan tayo eh. Kasi ang iglesia ito, founded through apostles and prophet, at si Kristo ang ulo. Kaya nga sinusunod natin lahat ng utos ni Kristo eh. Lahat ng aral ng apostol. Ito sabi, mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa gaya naman ni Kristo na umibig sa iglesia at ibinigay ang kanyang sarili dahil dito. Sapagkat ang lalaki pangulo ng kanyang asawa. Gaya naman, hindi, okay na ito, patapos na naman. Gaya naman ni Kristo na pangulo ng iglesia, na siya rin ang tagapagligtas ng katawan. O sino ulo ng iglesia? Sino ang ginawa ng Diyos, ng Ama, na ulo ng katawan? Si Kristo, na tagapagligtas ng katawan. So kung hindi ka kasama sa katawang nililigtas, hindi ka mararapture. Kaya mayroon pang chance. May pag-asa pa. Sabi nung prophecy nung dalawang prophet, may pag-asa pa tayo. Ang Diyos ang magliligtas eh. Siya ang gagawa sa atin, magsisi ng tayong lubos at tanggapin siyang maluwag at sumunod sa kanyang kalooban, mga kapatid.
Kaya patuloy lang natin dadakilain, papupurihan ng Diyos every year, every days of our life, mga kapatid. Amen!